Matapos ang ilang araw na pananatili ko sa hospital, ay pinayagan ni rin ako ng doktor na makalabas at umuwi ng bahay. Madaming specialist ang tumitingin sa akin para daw tulungan ako makarecover. Ang sabi nila sa akin ay naaksidente daw ako pauwi galing sa opisina at naging malala ang kondisyon ko. Ikwento sa akin ni nanay kung paanong hindi ako ni Rafael sinukuan sa mga panahong iyon. Alam kong dapat ako magpasalamat sa pangalawang buhay na ipinagkaloob sa akin. Halos himala na lang na nakaligtas pa ako sa aksidente na iyon. Mabuti din umano na hindi tuluyang naapektuhan ang aking memorya. Bagamat may ilang parte ang hindi ko naalala. May ilang kakilala ang natatagalan akong maalala ang mga pangalan, tulad na lang nina Aling Neng at Jessica. Ngunit kalaunan ay unti-unting bumabalik sa akin ang memorya ko. Maswerte ako dahil palaging nakaalalay sa akin si Rafael sa lahat ng check-up ko. Ngunit sa lahat ng iyon ay hindi ko maiwasan ang makaramdam ng hiya, lalo na sa kondisyon ko ngayon. Malungkot akong sumiliyap sa labas ng bahay. Kanina pang nakaalis si Rafael para pumasok sa opisina at nandito ako sa bago naming silid. Nagpa-renovate siya ng bahay bago pa man ako makauwi mula sa hospital. Nagpagawa siya ng bagong kwarto dito sa baba para sa amin. Mula nung umuwi ako, ay inilipat na dito ang mga gamit namin. Ginawa niya iyon para sa akin. Dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin ako tuluyang nakakalakad. Ayaw ko mang aminin at ipakita sa kanya, pero nalulungkot ako at nasasaktan. Gusto ko sanang tatagan ng loob ko, pero sa bawat dumadaang araw ay nadaragdagan ng takot ko. Takot na baka hindi na ako makalakad muli. May schedule ako ng therapy para makabalik ako sa dati. Alam kong dahil sa natamo kong pinsala sa utak ang dahilan. Madami din daw ako nabaling buto. Ikinuha pa ako ni Rafael ng private nurse para siyang mag-alaga sa akin at i-monitor ang oras ng pag-inom ng mga gamot. Ayaw ko man ay naliliit ako sa sarili. Alam kong ginagawa ng mga doktor ko ang lahat. Pero paano kung manatili na lang akong ganito? Ano na lang ang iisipin ni Rafael? Hindi ba mababawasan ang pagmamahal niya sa akin? Ayos lang ba sa kanya ang magkaroon ng asawang imbalido habang buhay? Bago ko pa man siya makilala, alam ko ng madaming babae ang nagnanais na makuha ang atensyon niya. Noon ngang normal ako at naglalakad ay kinakain ako ng insecurity. Ngayon pa kaya? Gusto ko maging positibo, pero napakahirap. Nasa ganun akong pag-iisip nang marinig ko ang mga katok sa kwarto. Nilingon ko iyon at namataan ko si Aling Neng at ang nurse sa pintuan. "Ma'am Angela, may bisita ka. Si Madam Donna po." Paalam ni Aling Neng sa akin. Napaawang ang bibig ko. Simula nung magkamalay ako, ay napansin kong naging maayos ang pakikitungo ni Mami Donna sa akin. Gayunpaman, hindi naman kami nagkausap ng masinsinan. Ano kaya ang pakay nito sa akin? "Sige, susunod na po ako," ani ko. Akman lalapit sa akin ang nurse ko para tulungan ako, pero itinaas ko ang kamay para pigilan siya. Ako na mismo ang nagtulak sa sariling wheelchair. Kahit sa ganito man lang na paraan ay maramdaman kong hindi ako pabigat sa kanila. Nang makalabas ako ng kwarto, ay saka isinarado ni Aling Neng ang pintuan niyon at nakasunod silang dalawa sa akin. Namataan ko agad si Mami Donna na nasa malawak na sofa at naghihintay. Agad siyang tumayo at ngumiti pagkakita sa akin. Kinakabahang gumanti ako ng ngiti sa kanya. Hindi kaya siya naiinis ngayon dahil sa pabigat ako sa kanila, lalong-lalo na sa anak niya? "Magandang umaga po." Nauutal na bati ko sa kanya. Hindi ko malaman kung tatawagin ko ba siyang mami dahil sa nangyari sa amin noon. "Good morning, Angela. Kumusta ka na, iha?" Tanong niya sa akin. Bahagya niyang sinanyasan ng nurse at naunawaan naman ito ang ibig sabihin ni Mami Donna. Agad siyang nagtungo sa kusina kung saan naroon si Jessica. Pinagmasdan ko ang kaharap. As usual, ay kay Pino ng kanyang kilos at boses. "Ayos naman po ako," sagot ko sa tanong niya.
Tinitigan niya ako saka nagsalita. Angela, I came here to apologize, Iha. Nagulat na napatingin ako sa kanya pero hindi ko magawang magsalita. Apologize? Bakit? Sa ginawa namin sa iyo ni Maricel noon, hiyang-hiya ako sa iyo at sana ko. Paliwanag niya sa akin na inabot ang dalawa kong kamay at pinisil iyon. Tinitigan niya ako at nakikiusap ang kanyang mga mata. Noon pa lang na nalaman ko ang totoo buhat kay Lucy ay gusto ko na makipag-usap sa iyo. Sorry for judging you because of your past. Huli na nang ma-realize kong mali ang iniisip kong naghiwalay si Oliver at Lucy dahil sa iyo. Akala ko ikaw yung dahilan kung bakit sila nasira. Hindi kita pinakinggan sa paliwanag mo and I am so ashamed of myself. Hindi ako makapaniwala sa mga naririnig buhat sa kanya. Ni minsan ay hindi ko naisip na siya pa ang hihingi ng tawad sa akin. Ma'am, okay lang po. Hindi niyo po kailangan mag-sorry. You deserve an apology, Iha. Aniya. Ma'am, ang gusto ko lang po ay maayos ang lahat. Hindi niyo po alam kung gaano ito kahalaga sa akin. Naiiyak na sabi ko. Tanggap niyo na po ba ulit ako sa pamilya? Kinakabahang tanong ko. Oo naman, Angela. Of course. Mabilis na sagot niya. I am sorry if I became judgmental. I should have listened to you. Mapanghusga ang lipunan ng ating ginagalawan. Kapag may nagawa kang mali, iyon ang una nilang nakikita. Kahit pa gaano kakabuting tao. At nakakahiyang isa ako sa mga mapanghusgang tao. Mabibigyan mo ba ako ng isa pang pagkakataon? Ma'am, naiintindihan po kita. Hindi niyo po kailangang humingi ng tawad. Tuluyan na akong umiyak, lalo na nang yakapin niya ako. Kahit kailan ay hindi ako nagtanim ng galit sa kanya. Alam ko kung gaano niya kamahal ang kanyang pamilya at mabuti siyang tao. Naramdaman ko naman kung paano niya ako tinanggap noon. Mahirap naman talagang tanggapin para sa kahit na sino ang nakaraan ko. Matapos ang ilang minuto ay kumala siya sa akin at pinunasan ng luha sa mga mata. Bahagya siyang ngumiti. Mahal na mahal ka ng anak ko, Angela. Nakita ko iyon nung nasa hospital ka. Kaya magpagaling kang mabuti ha. Dahil sa sinabi ni Mami ay bahagya akong nabuhayan ng loob. Bagamat nandoon pa rin ang hiya sa kanya. Ilang oras din siyang nanatili sa bahay at nakapagkwentuhan bago nagpaalam. Para akong nabawasan ng malaking pasanin. Nawala ang bigat sa puso ko dahil sa wakas ay nagkaayos na kami. Akala ko talaga ay hindi na darating ang araw na to. Nakangiti ako nang magpaalam na si Mami. Nagbeso siya sa akin, saka tuluyang lumabas ng bahay. Habang nakatanaw ako sa kanya, ay bigla akong nakaramdam ulit ng inip at lungkot. Hindi ko maiwasang malungkot. Sa tuwing mapapatingin ako sa mga binti kong wala nang kakayanang maglakad. Nakatitig ako sa sarili kong mga paa nang marinig ko ang pagpasok ng sasakyan sa garahe. Alam ko nang si Rafael iyon kahit 4:00 pa lang ng hapon. Simula noong makabalik kami dito, maaga na siyang umuuwi buhat sa trabaho. Kung minsan lang talaga ay hindi mapigilang gabihin siya sa mga meeting. Hi! Bungad agad niya sa akin, habay halik sa aking pisngi. Ngiti-ngiti siya at napakagwapo na naman niyang pagmasdan sa suot niyang business suit. Ang gwapo niya, kaya naman nilalamon ako ng insecurity. Tipid ko siyang ngintian, kaya naman napakunot ang noo. Is there something wrong? Tanong niya. Dinama pa niya ang aking noo. Wala naman. Kaila ko, sabay iwas. Nagdududang tiningnan niya ako saka dinampot ang cellphone. So, this is our schedule for tomorrow? You have a check-up with Dr. Yu. After that, we will visit the... Huwag na lang kaya tayong tumuloy. Ani ko, kaya napatigil siya sa pagsasalita. Nang sulyapan ko siya, ay nakakunot ang noo habang nakatingin sa akin. Bigla akong nahiya sa sinabi. Alam kong hindi dapat ako nagkakaganito. Alam kong ang dami na niyang iniisip at hindi ko na dapat dagdagan.
pero hindi ko mapigilan ang nararamdaman ko. What do you mean? You still need to be monitored. Ayaw mo bang gumaling? Ayoko na, Rafael. Mahinang sagot ko. Anong ayaw mo na? Anong ibig mong sabihin, Angela? Halata ang pinaghalong inis at pakikiusap na boses niya. Iniwasan ko siyang tingnan dahil sa takot at hiya. Sa tingin mo ba makakalakad pa ako? Wala na akong pag-asang bumalik sa dati. Alam ko naman, ramdam ko, habang buhay na akong ganito. Bakit yan ang iniisip mo? Tanong niya. Sinulyapan ko siya. Paano pa niya nagagawang maging positibo sa kabila ng lahat ng ito? Hindi mo kasi naiintindihan ang nararamdaman ko. Imbes ay sagot ko. Naiinis din ako sa sarili dahil ganito ako. But I can't help it. Ilang araw ko nang kinakausap ang sarili at kinukumbinsi na makakalakad pa ako. Pero hindi iyon ang nakikita ko at ang makita si Rafael na ganito kapositibo ay lalong nakakapagpababa at nakakasakit sa akin. Ipaintindi mo sa akin. Rinig kong sagot niya. Angela, nagsisimula pa lang tayo sa gamutan. Sumusuko ka na agad? Halata ang hinanakit sa boses niya. Hindi kasi ikaw ang nasa sitwasyon ko, kaya hindi mo alam ang pakiramdam. Paano kung hindi na ako makalakad? Paano kung wala na talaga? Ha? Anong gagawin mo? Naglandas na ang mga luha ko. Ang sakit sa puso, nabigkasin pa lang na hindi na ako makakalakad. Anong gagawin ko? Ano ba sa tingin mo ang gagawin ko? Hamon niya. Ilang minuto lang kaming parehong tahimik. Maya-maya ay naramdaman kong naupo siya sa harapan ko. Angela, please, paano natin malalaman kung makakalakad ka pa kung hindi natin susubukan? Nawala na ang inis sa boses niya. Naging malumanay iyon. Nakikiusap ang mga mata niya sa akin. Huwag kang sumuko agad, please. Tinitigan ko siya at lalo akong nakadama ng awa sa kanya. He doesn't deserve this. Nagsalita ako habang nakayuko para itago ang sakit. Bakit ka ba nagtsatsaga sa akin? Hindi na ako tulad ng dati. I can't walk. Kailangan ko pa ng taga-alaga at ang dami ko pang surgeries na paparating. Hindi ka ba napapagod sa akin? Angela, can't you see I am trying my best? Naalala mo ba ang pangako ko sa'yo noon? I won't give up on you, on us. I'll be lying if I said I don't feel tired. Pero baliwala sa akin ang pagod. Ngayon pa ba kita susukuan? Ikaw, sumusuko ka na ba agad? Umiling ako. Natatakot lang ako na baka sa lahat ng sakripisyo niya ay wala siyang mapala. Hindi naman namin alam ang mangyayari sa hinaharap. Sobrang pahirap na nandala ko sa kanila. Alam kong nahihirapan siya at kahit hindi siya magsalita. Itinaas niya ang mukha ko sa pagkakatungo at tinitigan niya ako sa mga mata. I'm not concerned with whether you'll be able to walk again or not. What matters to me is that you are here with me. Ikaw ang mahalaga sa akin. Kung ano man ang mangyari, at least ginawa natin ang lahat. Gusto kong saktan ng sarili. Sa ginagawa ko, ay lalo kong dinadagdagan ng isipin niya. Sorry. Mahinang sambit ko na lang. He smiled slightly and pressed his lip on mine. Sa isip ko ay nagdarasal ako na sana ay makarecover pa ako, hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa kanya, para sa asawa ko na matyagang naghihintay. Gusto ko nang bumalik sa normal. Matapos ang pag-uusap namin ni Rafael, pinilit kong alasin ang mga takot ko na baka hindi na ako makalakad. Sinunod ko lahat ng sinasabi ng mga doktor para sa akin, para gumaling ka ako kaagad. Nahihirapan ako sa totoo lang. Hindi madali ang sitwasyon ko. Kalaban ko maging ang sarili kong isip. Pero sa tuwing nakikita ko ang asawa ko, pilit kong sinusupi lahat ng takot at agam-agam. Pero maliban sa takot na hindi ako makalakad muli, may isa pang bumabagabag sa isipan ko. Nakakahiya mang aminin. But I am begging to worry if Rafael still likes me sexually. Yes, he's still kissing me. He told me several times,
how much he still loves in me. But I can't help but worry if he still finds me desirable. We haven't had sex since I get home from the hospital. Nasa kwarto ako at nag-iisip na naman. Napabuntong hininga ko at kailangan ko nang makalakad at nang maituon ko ng isip sa ibang bagay. Baka dahil palagi ako nandito ay kung ano-ano na ang napapansin ko. Pinagmasdan ko ang sarili sa malaking vanity mirror. Ang putla ko na. Wala masyadong ayos at halatang ibinagsak ng aking katawan. Hanggang ngayon ay hindi ko pa nababawi ang ibinaba ng aking timbang. Ang sabi sa akin ni doktor ay may pag-asa pa akong bumalik sa dati. Paganda ng paganda ang nagiging resulta ng mga test ko. Tiningnan ko ang walking aids na nasa isang sulok ng kwarto. Kapag nagpa-practice ako maglakad, ay inaalalayan ako ng nurse ko. Pero ngayon, ay gusto kong subukang mag-isa. Baka naman kaya ko na. Sinubukan kong abutin ang walking aid. Humugot muna ako ng hininga, saka pinilit na tumayo buhat sa wheelchair. Ngunit nagkamali ako. Hindi ko pa pala talaga kaya. Nanlaki ang mga mata ko. Nang sa pagpilit kong umakyat, ay nawalan ako ng balanse at diretsyong natumba ako padapa ng sahig. Napaungol ako sa sakit at takot. Siya namang pagbukas ng pintuan ng kwarto namin. Angela, what happened? Napapikit ako nang marinig ang boses ni Rafael. Nahuli pa niya ako. Naramdaman kong inangat niya ako at inalalayang maupo sa sahig. Sinusubukan mong maglakad mag-isa? Magkahalo ang pag-aalala at pagtataka sa boses niya. Tinitigan niya ako habang nakatunghay siya sa akin. Hindi ko naman siya magawang tingnan. Nahihiya akong aminin sa kanya ang katangahan ko. Sinabi naman ng doktor na kailangan ko pa ng alalay sa akin. Nang hindi ako sumagot, ay napabuntong hininga siya. Why did you do that? Paano kung lalo kang napahamak? Mahigpit na bili ni Doc na huwag kang magpapabagsak o matutumba. Angela, your health is still at risk. Nagpapagaling ka pa lang. Nakatungo lang ako at bahagyang tumango. Alam ko nang naiinis siya. Sorry Rafael, tipid na sagot ko. Angela, please, huwag matigas ang ulo mo. Maangko siyang tiningnan. Ginagawa ko naman to kasi nagbabaka sakali akong makalakad. Pero alam mong hindi mo dapat yan ginagawang mag-isa. Bakit hindi ka tumawag ng nurse? O kaya kahit ako? Hindi ako nakaimig. Sigurado na akong naiinis siya. Sorry, baka lang kasi kapag masipag ako mag-exercise, mabilis ako makakalakad. Gustong gusto ko nang bumalik sa dati. Angela, darating tayo dyan. Huwag kang magmadali dahil baka lalong makasama sa'yo kapag pinersa mo ang katawan mo. Gusto ko na kasing makalakad para hindi na ako lamunin ng insecurities ko. Mahinang amin ko. Ayan na naman tayo. Totoo naman Rafael. Pakinggan mo kasi ako. Pakiramdam ko hindi na ako bagay sa'yo. At totoo nga, hindi mo na ako tinitingnan tulad ng dati. Hiyang-hiya akong sabihin iyon. Pero asawa ko siya at umaasa akong mauunawaan niya ako. Nakita kong natigilan naman siya sa sinabi ko. Bahagyan ng laki ang mata niya, saka nawala ang inis doon. Huwag mo nga akong tingnan ng ganyan na parang naaawa ka lang sa akin. Of course not. Bakit yan ang iniisip mo? Liar, you never once touched me since we came back here. It's been a month, Rafael. Anong ini-expect mong iisipin ko? Hindi ko kailanman na-imagine ang sarili na sasabihin ito sa kanya. Nabasa ko naman ang kalituhan sa gwapo niyang mukha. But I didn't know, I'm sorry. Aniya na hindi malaman kung ano pang sasabihin. Tinitigan niya ako at nag-iwas naman ako ng tingin. Sige na, gusto ko na magpahinga. Ani ko, kahit nahihiya ako. Ang lakas ng loob kong magalit at sigwan siya. Pagkatapos ay sa kanya na ako hihingi ng tulong na makabalik sa wheelchair. Buhat sa pagkakaupo sa sahig ay inalalayan niya ako. Akala ko ay iupo niya ako sa wheelchair, kaya gano'n na lang ang gulat ko nang bigla niya akong buhatin.
Nanlaki ang mga mata ko nang napatingin sa kanya. Napilitan akong kumapit sa batok niya. Humakbang siya sa kama at inihiga ako doon. Rafael, ano ba? Hindi porket sinabi ko sa'yo ang nararamdaman ko ay gagawin natin ngayon. Why not? Tanong niya. Napalunok ako nang makita kong hinubad niya ang t-shirt na suot at tumambad sa akin ang kanyang katawan. Rafael, ano ba? Please, pakiramdam ko ginagawa mo lang to dahil sa sinabi ko. Naawa ka lang sa akin at nagulat ako nang bigla kong nasa harapan na siya. Kay lapit ng mukha niya at titig na titig sa akin. Nakatuo ng braso niya sa kama para hindi niya ako maipit. Mukha ba akong napipilitan? Tanong niya. I notice his eyes are now burning with desire. Bumaba ang mga mata niya sa labi ko at napalunok ako. Kasabay din noon ang pagkawala ng aking puso. Seryoso ba siya? I've been waiting to do this. I'm just scared. Baka hindi ka pa handa. Baka masaktan ka. Aniya habang nakatitig pa rin sa akin. Dumako ang isang kamay niya sa laylayan ng damit ko at sinimulang itaas iyon. Napansin kong sinusundan niya ng tingin ang unti-unting pag-angat ng suot ko. Nagtayuan naman ang mga balahibo sa katawan ko dahil doon, lalo na sa unti-unting pagkalantad ng hubad kong katawan sa kanya. Animoy ito ang unang beses naming gagawin ito at aaminin kong kinakabahan ako. Kung sa bagay, ngayon lang ulit namin gagawin ito, makalipas ang ilang buwan. Naitaas na niya ang damit ko hanggang sa may dibdib at pagkatapos ay dumako ang kamay niya sa gawing likuran ko. Naaasiwa ako dahil nakatitig siya sa katawan ko. This time, the desire in his eyes was more intense. Mabilis niyang sinakop ang labi ko at ako naman ay inabot siya. Pinagsalikop ang mga kamay sa kanyang batok. I love you, Angela, my wife. Don't ever think I'll get tired making love to you. Aniya. Ang mga sinabi niya ay sapat para maalis lahat ng agam-agam ko. Ang swerte ko dahil siya ang asawa ko. Maya-maya ay naramdaman kong nahiga na siya sa tabi ko at niyakap ako. Isiniksik niya ang ulo sa leeg ko. Matapos ang ilang minuto ay nakaramdam na ako ng antok. Ipinikit ko na ang mga mata. Sa kauna-unahang pagkakataon, makakatulog ako ng maayos. Wala na yung mga alalahanin na bumabalot sa akin.